ambiguous yet characterized by its adherence to a specific set of beliefs. Ang kapangyarihan ng relihiyon ay nakatago sa kakayahan nito to bring people together, to persuade and usher the people into a new perspective, a new life. Pero alam mo bang nakapagdudulot din ng relihiyon ng gulo at ng mga unwanted events? We begin with Nigeria, where a woman has been beaten to death and set on fire on college premises. She was a student in this college. Her killers were her own classmates. What was her crime? Blasphemy. Muslims and Hindus violently clashing on the streets of the capital, Delhi, during a month meant to be holy for both groups. Drag artist Puraluka Vega is facing new criminal charges for allegedly offending religious feelings. Ethnic clashes between the Hindu majority Meitei community and the tribal Christian Kuki minority over land and influence in the state has left at least 180 people dead and over 500 injured. Maraming bagay ang hindi alam ng mga taong bayan tungkol sa relihiyon. We are here to change that. Religion can provide a framework for understanding emotional and physical suffering and can facilitate perseverance or acceptance in the face of stressors. Religious coping encompasses religiously framed cognitive, emotional, or behavioral responses to stress. It may serve many purposes, including achieving meaning in life, closeness to God, hope, peace, connection to others, self-development, and personal restraint. Umpisahan natin ang usapin ito sa mahaba-habang quote from Parliament 1998 kung saan binibigyan niya ng definasyon ang relihiyon hindi lamang sa theological aspect nito, maging sa naibibigay nitong meaning sa taong naniniwala. Sa panahon ng sakuna, mas lalong nagiging relihiyoso ang mga tao dahil ang sakuna ay isang stressor at nagre-resulta ito sa paghahanap ng something na makakapitan nila. Halimbawa na lamang ang nangyaring bagyong Yolanda noong 2013. Libo-libo ang namatay dahil sa bagyo, ngunit ayon sa pag-aaral ni Barredo taong 2020, ang mga biktima ay nagtiwala sa kanilang pananampalataya para maisalba ang kanilang sarili. Ang iba ay nagpapasalamat sa isiping ang Diyos ang may gawa kung paakit at paano nakaligtas ang pamilya nila. Mula rin sa pag-aaral, may mga participant pang nagkwento ng kanilang experience ng milagro sa gitna ng sakuna, kung saan nakita ang picture frame ng kanilang Our Lady of Guadalupe sa kanyang paahan, kahit na ito raw ay may malaking chance na mapalayo sa kanya dahil sa lakas ng agos. Sa gitna ng sakuna, lalo na sa Pilipinas kung saan malawak ang impluwensya ng relihiyon, ay malakas ang pananalig ng mga tao na maliligtas sila ng Diyos. However, kailangan din nating i-consider na bukod sa paniniwalang sila ay maliligtas, tumitindi ang pananalig after ng catastrophe dahil sa isipin na ito ay punishment ng divine, at oras na para magbalik loob sa kanya at paluguin ang paniniwala. Sa kabilang banda, hindi naging applicable ang pagtindi ng religiosity sa panahon ng Black Plague noon sa Europa. Pero ano nga ba muna ang Black Plague? Ang Black Plague ay isang epidemya noong 1300s na nagdudulot ng milyong-milyong pagkamatay ng mga tao sa mga sumunod na taon. Sinasabing nag-umpisa ito nang dumaong sa Europa ang 12 barko mula sa Black Sea. Pero nagulat ang mga tao nang makita na ang bangkay na sakay ng barko at ang mga buhay ay may malubhang sakit. The symptoms were mostly swelling, vomiting, chills, diarrhea, and pain until death. A touch was what the disease needed to spread, according to Giovanni Boccaccio na naging witness ng epidemya. However, after years, na-discover ng mga scientists na galing ang plague na ito sa isang bacillus na tinatawag na Yersinia pestis, na kumakalat through air from person to person at pati na rin sa kagat ng mga daga at pulgas na talamak noon sa Europa. Again, it is only a few years later before they discovered how it was spread and the cause of it, kaya naman noong panahon ng peak ng pandemya, wala silang ideya kung paano ito nagsimula, kaya wala ring may alam kung paano ito magagamot at maiiwasan. Noong panahon na wala pang teknolohiyang makakatulong upang mapuksa ang epidemya, maaari itong ikonsiderang sakuna. Well, technically, isa itong stressor sa mga tao na maaaring mag-trigger ng kanilang pananampalataya. Paano ang imbes na ganito ang mangyari, nagkaroon pa ng matinding decline sa relihiyon? Bago natin talakayin ang kaso ng Black Plague and the question of how it relates to the noticeable trend wherein areas that have been significantly struck by devastating disasters tend to have a post-disaster return to fundamentalist religiosity as the area recovers. Pag-usapan na muna natin yung unang tanong.
Bakit nga ba mayroong kapansin-pansin na kalakaran kung saan bumabalik sa fundamentalist religiosity ang mga lugar na tinamaan ng sakuna o kalamidad matapos nilang makabangon? Ayon kay Alice et al., ang mga lugar na lubhang tinamaan ng mga pangwasak na mga sakuna o kalamidad ay may posibilidad na gumamit ng religious coping upang matugunan ang stress na kanilang naranasan sa mga nabanggit na krisis na ito. Ang pananampalataya ay nabanggit na isang pangunahing paraan ng pagtugon sa mga panahon ng kahirapan, regardless of the religion and culture of an individual. Maaari rin itong mabawasan ng pag-develop ng mental health issues, at upang maipaliwanag ang claim na ito, we have Karl Marx and Sigmund Freud na nagsasabing ang lahat ng relihiyon ay nag-e-evolve para makapag-provide sa mga individual ng mataas na kapangyarihan para kanilang masandalan sa panahon ng paghihirap. With that said, mayroon tayong dalawang klase ng religious coping, ang positive religious coping and negative religious coping. Let us define them each. Ayon kay Pargament et al., the former is a secure relationship with God, isang paniniwala na mayroong mas malaking kahulugan na mahahanap at isang pakiramdam na espiritual na connection sa iba. While the latter is an insecure relationship with God, isang mahina at nababahalang pananaw sa mundo, at isang relihiyosong pakikibaka upang mahanap at mapangalagaan ng kalagahan sa buhay. Kaya mayroong tendency na tignan ang mga sakuna bilang parusa mula sa Diyos o isang mas mataas na kapangyarihan batay sa relihiyon, edad, kasarian at kultura ng mga tao. Gayunpaman, batay sa mga natuklasan, maaaring nating uriin ang mga taong may positive religious coping and negative religious coping depende sa kanilang antas ng traumatic stress. Individuals who engage in positive religious coping possess lower levels of traumatic stress, while those individuals, on the other hand, who engage in negative religious coping possess higher levels of traumatic stress. Higit pa rito, ang mga individual na nakakuha ng mataas na score sa pagiging relihiyoso ay nagpapakita rin ng mataas na antas ng katatagan sa panahon at pagkatapos makaranas ng natural na sakuna. Ang isang mahalagang aspeto na dapat isaalang-alang ay ang papel ng relihiyon sa pagbibigay ng pakiramdam ng komunidad at pagkakaisa sa lipunan sa panahon ng krisis. Ang mga sakuna ay kadalasang humahantong sa pagkasira ng mga istruktura at pamantayan ng lipunan na nagiiwan sa mga individual at komunidad ng pakiramdam na sila ay mahina at nangangailangan ng suporta. Sa ganitong mga kalagayan, ang mga institusyong pangrelihiyon at mga paniniwala ay maaaring mag-alok ng kaginhawahan, pagkakaisa at isang balangkas para sa pagbibigay kahulugan sa kaguluhan. The return to fundamentalist religiosity may stem from the need for a strong sense of community and belonging in the face of overwhelming adversity. However, we should consider that not every disaster survivor employs religiosity and faith the same way. Ang isang perpektong halimbawa nito ay ang kaso ng dalawang magkapitbahay na pantay na relihiyoso at pantay na apektado ng parehong kalamidad. Naniniwala ang unang kapitbahay na pinoprotektahan siya ng Diyos, habang naniniwala ang pangalawang kapitbahay na pinaparusahan siya ng Diyos. Upang mas maunawaan ang mga nabanggit, ipaghambing natin ito sa kaso ng Black Plague. Ang ideya na bumabalik sa fundamentals religiosity ang mga lugar na tinamaan ng mapangwasak na mga sakuna o kalamidad ay hindi applicable sa kaso ng Black Plague dahil unang-una, ang simbahan mismo ay inaasahan na siyang magpoprotekta sa kanilang nasasakupan dahil sila ang pinakamataas na institusyon sa lipunan sa panahong ito. Inaasahang bibigyan nila ang kanilang nasasakupan ng katatagan at patnubay. Simply put, they have the say and the governing power, and it depends upon them on what ways and solutions they want to implement upon their people. Subalit sa kasamaang palad, ayon sa talakayan ni Professor Quintos, nabigo ang simbahan sa pagprotekta sa mga tao mula sa salot. Kaya naman, hindi maipagkakailan na ang kabuuang kumpiyansa at mananampalataya sa simbahan ng mga tao ay nabawasan sa panahon ng mga salot at sa mga sumunod pang outbreaks dahil ang simbahan ay nagdusa rin tulad nila. Nakita ng mga tao ang human side ng simbahan na hindi nakapagligtas sa kanila mula sa pagsalakay ng salot. Mahalagang maunawaan natin ang binanggit ni Pargament na ang relihiyon ay nagiging isang estruktura para maunawaan at pamahalaan ang pisikal at emosyonal na paghihirap sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang benepisyo tulad ng layunin sa buhay. Ayon sa kanya, hindi lang ito teolohiya. Nagbibigay ang relihiyon ng balangkas na may iba't ibang benepisyo
tulad ng layunin sa buhay, closeness sa Diyos, optimism, katahimikan, koneksyon sa iba, pagsusumikap sa sarili at disiplina. Ang bagyong Yolanda sa Pilipinas ay nagpapakita kung paano mas nagiging matatag ang mga tao sa kanilang pananampalataya habang naghahanap ng kaupahupan o linaw sa gitna ng pagsubok. Ang mga pangyayaring tulad ng bagyong Yolanda ay naglalantad ng kadalasang pag-asa ng tao sa kanilang pananampalataya bilang kasiyahan at inspirasyon kapag hinaharap ng masusing pagkakataon. Ang paniniwala sa divine intervention, kasabay ng pakiramdam na itinatanggol sila ng omnipotence, ay nagiging pinagmulan ng lakas at tibay sa anumang pagsubok. Pero, mahalaga na kilalanin natin na iba-iba ang mga relihiyosong pamaraan ng bawat tao. Ang mga salik tulad ng espiritual na kaugnayan, grupo ng edad, kasarian, at kultural na pinagmulan ay nagreresulta sa iba't ibang interpretasyon ng mga kalamidad. Ngayon, narito ang kakaibang aspeto. Ang Black Plague sa Europa ay pumipigil sa paniniwalang may malawakang relihiyosong pagsiklab pagkatapos ng mga malupit na pangyayari. Sa kapanahunan na ito, nawalan ng tiwala at pananampalataya ang mga tao sa kanilang simbahan dahil sa pagkakulang nito sa pagtatanggol sa kanila mula sa panganib. Ito ay nagpapakita kung paano bawat kalamidad ay may natatanging dynamics na nangyayari sa iba't ibang paraan sa mga tao habang naghahanap sila ng kapanatagan sa relihiyon. Ang epekto ng relihiyon sa mga individual at komunidad sa panahon ng mga kalamidad ay nasusubaybayan sa maraming salik, tulad ng kahusayan ng mga institusyong relihiyoso, kultural na pinagmulan at personal na interpretasyon. Ang pagsiklab ng pangunahing paniniwala pagkatapos ng kalamidad ay maaaring nagmula sa pangangailangan ng komunidad ng suporta sa harap ng matinding kahirapan. Gayunpaman, hindi natin dapat kalimutan ang mga aral mula sa kasaysayan, tulad na lamang ng Black Plague, na ipinakita na ang pagharap sa trahedya sa pamamagitan ng pananampalataya ay hindi palaging matagumpay at malaki ang papel ng mga relihiyosong organisasyon sa pagtugon sa mga krisis.